Pamilya muna bago ang lahat. Pangalawa, pakikisamang tunay at tapat. Huwag mang-apak ng iba para lang makaangat. Magpursiging Check guys, good morning, good afternoon, and good evening cyberspace. What's up sa inyo mga ka-technical? For this video, I just want to clarify, ano ba ang essence para sa inyo ng Pasko? Totoo ba na may Pasko? And lastly, sino bang nagpalaganap niyan or promotor niyang Pasko na sinasabi nila? Guys, ito, biblical kasi itong question na yan eh. Then, maraming tao ang alam kong magre-react regarding sa video to kapag inilabas ko ito. Pero basically guys, hindi ko i-base dun sa Bible words or something na which is yun naman talaga yung totoo, and magkakaiba tayo ng paniniwala at religion. So for this video guys, I just want to clarify ano bang essence ng Pasko para sa atin. Then kung pagbibigayan lang naman ang usapan, bakit hindi ba po pwedeng everyday? Kung pagmamahalan, hindi ba po pwedeng everyday? So, ibig sabihin, meaning, kapag after ng December or this year, doon ka palang magbabagong buhay din. Doon ka palang magbibigay in this month. So, pagtapos nito, back to normal ulit. Kung addict ka dati, babalik ka ulit kasi within 1 month ka nagtiis, di ba? Parang Ramadan ba or something. Pero yung mga kapwa nating Muslim dyan, hindi ko kayo binibirada. Pero bubuladasin ko itong sinasabi nilang ano ba ang essence ng Pasko? Totoo ba na may Pasko? Para sa akin hindi naman kasi totoo na may Pasko eh. Then, sabi nila, regarding din sa kanila, hindi naman talaga exactly December 25 pinanganak yung Kristo na sinasabi nyo. Di ko alam kung yung Kristo nyo is yung sa sabungan or yung Kristo nyo o yung sinasabi nilang tumubos sa atin in the first place after death. Yun sinasabi nila. Pero regarding on my own opinion kung ang essence lamang ng Pasko is pagbibigayan at December 25 ka lang din magbabagong buhay at magbibigay sa kapwa mo Pilipino, bakit hindi mo na lang gawin everyday? Or kapag meron ka or something nakakaluwag-luwag ka, yun yung essence ng pagbabagong buhay na sinasabi. Kung dating siraulo ka, pwedeng maglaylo ka ng konti, pero mas usually ngayon, mas maganda siraulo ka kasi sa dami-dami ng mga balingbing at plastic ngayon. Sa dami-dami ng taong hindi pa pwedeng pagkatiwalaan at panaytira patalikod. Yun yung dapat i-essence mo sa sarili mo, not on Christmas or New Year. Kasi, in my own opinion, technically, di ako nagpapaniwala dyan sa mga ganyan eh. Iba kasi yung paniniwala ko. And, marami akong masasaktan kapag nagbanggit ka ng Bible verse. Hindi naman ako napaka-OA na tao kagaya ng mga flip-topper na nakikita ko na nagtitrending regarding dyan sa Bible. Pero in the end of the day, nadadamay lang yung relihiyon nila at nabubuladas yung mga tinuturing nilang mga pastor or something. Pero sa akin, hindi ko kayo idadamay, don't worry. Walang sasabit dito, ako lang. Kasi opinion ko lang to at buhay ko to. Pwede kang manood, pwede kang mamadtiyag, pero hindi ka po pwedeng makialam. Tatandaan nyo yan. And in my own opinion, magalit ka na sa akin kung magalit. Wala akong pakialam. So, back to reality tayo, guys. Sino ba promotor niyang yung pagsapit ng December 25 na yan? Yung mga gago nyong paring pagano. Sila yung promotor niyan. Lalo yung papa nyo, sila yung promotor niyan. Pasensya na kayo doon sa mga tropa kong mga Christian, Catholic, pero gago yung mga yan. Diba? Bukod sa pangre-rape ng kapwa nila madre, bukod sa pangbubulada sa pag-iimbento ng mga kwento, mga masyadong lyrical, dapat religious nagiging political yung nangyayari na yan. So kung gusto nyo ng ebidensya, ilalabas ko dito sa video yung ebidensya na yan. At napakarami. Kung butas lang, parang target range yan target shooting yung na yan Pero hindi na natin ganun papakayan. Pero sila talaga yung promotor niyan. Then, kung istorya lamang, search nyo lang sa page ko. Ando doon yung isang buong istorya na proven evidence. Maraming nag-react doon. 1.7 million ang nag-react doon. Then ang nag-comment doon is 2 million. Kung di nyo alam yung page ko, ipopost ko na lang din dyan sa screen. Then makikita nyo ron kung sino yung mga hinayupak na nagko-comment regarding doon. And basically guys, back to reality ulit tayo.
Hindi ka po pwedeng maniwala dun sa mga imbento lamang. Hindi kung usapang ganyan lang din. Ang essence para sa akin yan, bakit hindi ko simulan ngayon? Bakit kinakailangan pang bukas? Bakit kinakailangan pang mamaya na? Bakit kinakailangan pa after nito magbabalik ka rin? Parang ang aso. Yung aso kasi, which is kapag sumuka, kinakain at nilalamon din niya yung sinuka niya in the end of the day. Para kang aso. Habang pinapalamon ka, sunod ka ng sunod dun sa amo. Hindi ka dapat. Ako kasi para sa akin, para akong lobo. Kaya kitang salungatin, kaya kitang sabayan. Kaya kong magpauto sa'yo, pero in the end of the day, ako mismo sasakmal sa leeg mo. Yun yung bagay na hindi alam ng ibang mga tungaw. Masakit yung sinabi ko, pero pasensya na kayo at wala akong pake. So, back on reality ulit tayo. Yung basically na ano ba talagang essence niyan? Sino ba talagang mga tarantadong ano ba talagang purpose niyan? Wala. Walang purpose yan. Kasi ginawa lang nila yan for the sake na sila yung gumagawa ng sariling diagnosis ng sarili nilang problema at para lang lituhin yung paniniwala ng madla. Yun. Then wala na tayong ibang pag-uusapan. So, kung essence lamang, gusto mong magbagong buhay, gusto mong maging mapagbigay, gawin mo ngayon. Wala akong ibang ma-advise, gawin mo ngayon. Kung naghihirap ka ba, tingnan mo yung future realistically mo. Diba? Kaya maging advance yung pag-iisip mo regarding dyan. Kasi ikaw, kung ano man yung nangyayari sa'yo, lagi yung tatandaan yan. Kasalanan mo yan. Wala kang ibang taong dapat sisihin kasi on the first place, liable ka dun sa mga nangyayari dyan sa sarili mo. At ikaw lang din ang may kasalanan, kaya sarili mo lang din ang pwede mong sisihin kung ano man yung estadong buhay na meron ka. Dito, sa mundo, mga katrabaho ko nga, hindi alam ko ano background ko eh. Wala ni isa na nakarating sa bahay ko. Pag merong nakarating sa bahay ko, siya na bahalang humusga kung sino si Mr. Antipatico. Pero, within 10 years, almost 11 years na siguro ako dito, wala ni isa nakarating. Alam nila, papraning lang ako. Pero, hindi nila alam kung ano yung family background ko at ano yung kaya kong gawin. Hindi ko pinagyayabang yan kasi I just want to know everyone na huwag kang magja-judge ng tao basically yung physical appearance, kung paano kanya pinakikisamahan. Mag-base ka at manghusga ka ng tao kapag nakita mo na yung tahanan niyan. Doon ka mag-base kung talagang ay hindi pala ano to. Kung gaano ka stricto ka standard yung buong pamilya niyan para maging intact lang within 72 years. 'Di ba? Yun eh. So, yun lang guys. Sinyar ko lang yung opinion ko kasi medyo may gigil, may kirot, may tampo dahil dyan sa sinasabi nilang essence ng Pasko. So, sana nagustuhan nyo yung video ko. Kung hindi naman, wala akong pakialam. This is your boy Antipatico. You can criticize but do not hate. Anyone can clean their own mess. So, in the end of the day, shoutout nga pala kay Miguel Vasquez, kay Gerald, kay Shane, kay Marbrick, kay Mabs, kay Chris, and sa buong tropang Tondo Tribe. Happy 72 anniversary sa inyong lahat. Then, happy 11 months mine. Ayun, happy Mansili. Peace out! Kada bara ko'y kargado, mga linyang delikado, pambukas sa utak na laging nakasarado. Matalino pa kaysa sa nag-aabogado, kaso nga lang gago, tsaka tarantado. Tangina kasi nagkalat yung mga gago, yung tipong pag nagrap parang